Hi! Day 2. Day 2. Sobrang pagod ako. Time check, 7:55. Actually, nag-video na ako kanina. Kaso kasi, hindi ko alam ano nangyari. Nung tina-transfer ko na siya, hindi na siya ma-play. Ayaw ko naman na sirain yung streak. Kasi kahapon nag-video ako, diba? Tapos ngayon, hindi ako mag-video. So, tuloy-tuloy ko na, diba? Ngayon, super pagod talaga ako. Actually, kumain na ako. Dito lang ako kumain sa room. Meron naman akong food dito. Pero, super pagod ako today. So, nag-ngongping ako today. Yes! Nakita ko si Big Buddha. Akala ko, kakayanin ko siya. Pero, nagkamali ako. Ang dami kong takeaways for the day. Unang-una sa lahat, ang tanga ko pa din sa direction. Diyos ko Lord. Alam mo yun, papunta pa lang actually, naligaw na ako. Kasi yung sinakyan kong bus, supposedly, parang titigil lang siya sa, saan ba yun? Saang stop yun? Sa Jordan Road. Tapos lumagpas ako. So, nagtuloy-tuloy siya hanggang dun sa may, hindi ko maalala kung anong daanan yun eh. Teka nga. Hindi ko alam kung makikita ko pa siya. Pero, sa yung tong court ako bumaba. Tapos, kasi puro bus lang sinakyan ko eh. Bali, sa yung tong court, dapat hindi ako dun bababa. Dapat yung parang, bago pa yun. Nagdire-diretso. Medyo tanga tayo. So yun, dun ako sa yung tong court bumaba. Tapos, dun ako sumakay ng, ano yun, sinakyan ko? Sinakyan ko 23 bus, number 23 bus, papuntang Mungping. Pagdating ko doon, ang ganda, malinis. Okay naman yung monasteryo. Ang sarap ng pagkain. Again, uulitin ko lang yung takeaway ko sa nauna kong video kanina. Yung turnip cake talaga, parang ulam. Alam mo, naaalala ko yung lasa. Parang ang sarap niya isaw sa suka, toyo, na may kalamansi at sili. Parang feeling ko perfect yun na, alam mo yun, ang ulam. Tapos, okay naman, pagdating ko doon, yung mismong yung templo sa baba, malinis, maganda, tapos, sobrang nakaka-amaze yung mga statua, ganun. Nung, medyo may kamahalan nga lang talaga sa pagkain, pero okay lang. Worth it naman. Pero yun, doon, again, I'm making myself clear. Nagkamali ako. Akala ko, kaya ko. So, hindi ko agad nakita. Nung pagpasok ko, hindi ko agad nakita yung Buddha. So, dumiretso na lang muna ako dun sa may templo. Paglabas ko pabalik dun sa may parang may circle. Dun ko nakita na nasa may ano pala siya. Nasa may right side. Kung papasok ka, right side siya. So, confident ako kasi 268 steps daw. Actually, may nagsabi na sa akin, yung babaeng sinamahan ko, no, yung sinundan ko para makapagsimba ako kahapon, sabi, baka hindi daw sila magmumumping dahil nga 280 steps. Nakakapagod daw. At saka yun nga, medyo thunders na, hindi na kaya. Sa isip-isip ko, baka kaya ko naman. Kasi na-try ko nung nagbagyo kami before, sumabit ako, tumerdwell ako kala Ate MJ. Yung simbahan sa may Session Road, paano din, may steps din siya. So, hindi naman sumakit yung tuhod ko nung time na yun. Sumakit, pero hindi yung sobra-sobra naman. Pero iba dito, be. Nung, parang, pangalawang flight of stairs ko na, nararamdaman ko na talagang nanginginig yung tuhod ko. Siguro, gravity, plus, isama mo pa na mabigat ako. 80 kilos ako eh. Sakit talaga. Ang binti, kapatapatahan ko, pati yung talampakan ko, ang sakit. Feeling ko, ilang beses ko yatang inulit-ulit nung nire-record ko yung video na ang sakit talaga. Ay, ang sakit ng likod ko, ang sakit ng balakang ko. Hindi ko alam kung confident pa akong bumangon bukas. Actually, ang
hanggang ngayon masakit pa rin katawan ko. Parang ilang oras na nung umuwi ako nakabalik ako ng hotel not hotel, lounge. Kabalik ako dito sa pinag-i-stayan ko ng mga 5. Pahinga ako ng almost 1 hour. Kumain ako ng mga 6:30. Dapat talaga lalabas ako eh. Kaso hindi ko na kaya. Nag-decide na lang ako, dito na lang ako kain. Tsaka mamaya baka pumila na naman ako sa labas ng matagal. Ayoko nang pumila ng matagal. Ay. Naantok na ako din. Siguro pagod na din. So yun nga, worth it naman pagdating ko doon sa pero yun nga, sobrang torture nung pag-akyat ko. May mga nakakasalubong akong foreigner. Nakikitawa kasi nga, yun nga, patigil-tigil ako eh. Akala ko talaga hindi ko siya kakayanin. Kaso nga, nangihinayang ako kasi nandun naman na din ako. Tapusin ko na, diba? Alam ko naman bumalik ako, nakakahiya. One way lang siya. So, wala talaga. Akit talaga ako, pinilit ko talaga siya tapusin. So, nung mga, mga nasa kalahati na may nakasabay ako, another foreigner din, patigil-tigil din. So, sa isip-isip ko, kaya ko to. Itong mga magandang babae dito. Yung nakasabay ko na magandang foreigner, tumitigil-tigil eh. So, akit pa rin ako. Nung parang ilang hagdan na lang, parang gusto ko na talagang kasi pagod na ako. Ang sakit eh. Alam mo, damang-dama ko talaga na panginginig ng tuhod ko, ng binti ko, ng paa ko. As in, talagang tumitibok talaga siya lahat. Akala ko talaga parang baka bumagsak ako kasi nga ang sakit eh. Ang sakit niyang iapak na. Ngayon, nung pagdating ko dun sa taas, alam mo, unang ginawa ko, yung mata ko dumiretso kung saan ako pwedeng umupo. Diyos ko, Lord, nakakahiya. Pero okay lang. Worth it naman. Feeling ko talaga tinatawanan ako ni Buddha all the way to the top. Kasi nga tigil ako. Tapos, thank you nga pala kay ate, the Indian basta yung Indian na nakasabayan ko. Gusto ko mag-English, hindi ko ma-explain. To that person, hey, girl, thank you very much for helping me out. Kasi pinicturean niya ako, sabi niya talaga, do you want me to take a picture of you? Sabi niya. Sabi ko, is it okay? Hiya-hiya tayo, syempre, di ba? Pero nagpa-picture ako, kasi nga, ang hirap mag-picture. Hindi naman nagkukunik yung trigger nitong standy ko or selfie stick ko dyan sa action cam, sa cellphone lang. So, wala akong choice. So, yung phone yung ginamit ko para magamit ko yung Bluetooth. Naawa siguro siya sa akin kasi nga solo flight ako. Ayun, meron akong maayos sa picture with Buddha. Natatawa pa nga ako kasi nung nagsiselfie ako. Kasi 'di ba, may smart gesture yung camera. Na kapag nakaganon yung kamay mo, mag-o-autopic siya. Nahahagip yung kamay ni Buddha. So yung picture ko, nag-o-autopic din. Ay, Diyos ko, naglabla ko, So, kailangan ko siyang i-turn off kasi nga, paano makakapag-selfie, di ba? Nag-auto picture nga siya, nag-auto take siya ng picture. Tawa ko eh. Ngayon, may exhibition hall pa dun sa ilalim, yung kumbaga yung sa pinag-uupuan ni Buddha, yung parang ganun. Pumasok pa ako nun. Pagkakamali ko, ang sakit na nga ng paa ko, pumasok pa ako pa loob. Hindi ko lang siya na-videohan kasi bawal yung camera, no photos allowed. Siguro nga, sacred kasi siya. Pero ang ganda sa loob, ang daming mga antique, mga artifacts, tapos yung mga well-preserved talaga. Kasi may mga names doon, siguro din, mga pangalan ng mga pumanaw, ganun. Or mga kapitapitagan or mga respected peoples, ganun. May mga pictures pa nga black and white. Ang galing, very solemn. Alam mo yun, parang mga well-deserved people yung nun. So, yun nga, siguro, feeling ko tama nga din talaga si ate. Yung ate na taga Marawi na nakasabay kong actually, pumayag na sumabay akong magsimba. Tama nga kayo, 280 kasi
May hagdan pa doon sa exhibition hall. One way din. Hindi ka pwede bumalik. So, wala kang choice kundi akyatin din. Ang sakit talaga. Sobra ng pa ako. Promise. Hindi ko siya ma-explain. As in, feeling ko ilang beses kong inulit-ulit sa video kanina na ni-record ko na nanginginig talaga. Ang sakit talaga ng paa ko. Ang sakit ng katawan ko. Tas, eto pa. So, nung pabalik na ako, so, nakababa na ako, diba? Palabas na ako ng monastery. For some reason, hindi ko napigilan. Hinahanap ko yung Divine General ng Year of the Tiger. Kasi nga, Year of the Tiger ako pinanganak. So, nasa almost, eto na yung parang, ano yung tawag dun? Yung may malaking ganun. Hindi ko alam. Basta yung parang may welcome keme. Hindi siya welcome Yung parang hindi ko nakalimutan ko yung anong tawag doon. Nakalimutan ko. Basta yung may malaking ganun na kulay gray. Nasa last na ako na tapos nakita ko na yung statue pala na nakalay. Divine Generals ng Zodiac pala yun. Hinahanap ko yung sa tiger, na-curious ako. Hindi ko naman na-realize nung pagpasok ko na mga Zodiac pala yun. So, binalikan ko pa. So, kunwari, hindi masakit katawan ko. Shucks. Ngayon, so, yun nga, na-feed ko naman yung curiosity ko. Nag-stay talaga ako nung matagal, ninamnam ko siya. Kasi nga, alam mo na, para naman hindi sayang yung effort ko na bumalik. So, ayun, nagdadalong isip pa akong mag-Ngongping Village kasi nga na-curious ako. And doon naman nandun ako. Enjoyin ko na lang, diba? So, yun, pumasok pa ako ng Ngongping Village. Ini-expect ko na para siyang community, ganon. Talagang may mga nakatira. Tapos, alam mo yun, yung sila, Buddhist community, ganon. Kaso hindi. Parang ang nakita ko doon, hindi ko kasi tinapos parang hanggang doon lang ako sa may gitna. Lang siya, parang mga street ng shops, ganun. Wala naman ako nakitang community. Siguro meron pero hindi doon. Parang yung dyan lang yung mga commercialized na mga stores. Tapos nung parang pumasok lang ako sa isang store. Lumabas na ako. Tapos dumiretso na ako sa terminal, which is naghintay pa ako ng 30 minutes kasi nga naka-schedule siya na every 40 minutes merong ibababa from Ngongping Village sa kung saan man yung babaan. Saan ba yun? Yung fire station ba yun? Teka, ano ba yun? Nakalimutan ko kung ano yun. Basta may babaan. Ngayon, so nakababa na ako, diba? ng first yung isa E23 papuntang dun sa ano yun? Kalimutan ko yun. Dun sa Yutong Port. So, nakasakay na ako dun. Naghintay pa ako ng bus na next. Sinakyan ko E21A. Tama ba? Basta may 21. Ngayon, eto na. Lumagpas ako. Shit, talaga malagkit. Kinakabahan ako, pero yun, na-amaze pa rin talaga ako. Kasi dapat may bababaan ako para, nakalimutan ko kung anong station yun, para sumakay ng A21, pabalik dito sa TST. Lumagpas ako. Nagdire-diretso yung sinasakyan ko. Hinayaan ko na lang. Kasi hindi ko napansin. Alam mo kasi dito, napansin ko, kapag sinabing, arriving at this specific station, sabihin natin, Kowloon Station, ganun. Sabihin natin doon bababa. Pag sinabing 306, bababa. 306 ka, bababa talaga. Kasi, parang after ilang seconds, magsasara siya Door is closing na agad. Grabe. Which is okay naman, kasi efficiency, syempre. At saka, sila, parang alam mo yun, nag-i-stick sila sa schedule na nakapost nga sa maps, ganun. So, pag naka-arrive ng 306, arrive ng 306, tapos aalis din ng 306. Grabe, sobrang, nila, very specific. So, yun. Alam mo bang, umabot ako ng Chang Keme? Teka nga, asan ba yun?
Basta unahan ng lychee. Ayun, Chongshawan. Mawot ako doon. So, parang inikot ko siya. Hindi dapat ako doon bababa. Dapat sa, parang, before pa yun na station. So, nagdire-diretso nga ako. Medyo kinabahan ako. Pero, buti na lang, kamo, yung bus transportation dito sa Hong Kong is very well organized. Na, lumagpas ka man, is, meron ka pa ding way to ride another bus na may possibility dadaan dun sa bababaan mo. Which is, I'm very, very thankful ako. Sa akin, na turista ako. Kasi, unlike sa Pilipinas, sabihin natin, lumagpas ka, no? Wala kang choice, babalik ka talaga. Kasi, wala eh. Yun lang eh. Kung, siguro, other option mo, mag-grab ka, or angkas, ganun. Kasi, specifically, bababa ka talaga nila sa sa kung saan ka man papunta. Dito, ang ganda ng bus transportation. Hindi ko lang alam sa MTR. Gusto ko actually i-try. Kaso kasi, natatakot ako baka masyadong mahal. Hindi ko afford. Alam naman, I'm on a budget. Yun lang. Ano pa ba? Yun nga, sobrang talaga, very adventurous ng araw na to. Pero, yun nga, medyo nag-worry din ako kasi nga, parang hindi na ako confident na, alam mo yun, mag-tour pa outside of Hong Kong. Or, not Hong Kong, but rather TST. Or, yung parang within the city center. Kasi, baka mamaya, maliko na naman ako, be. Yung nga sa ngumping, grabe. Ang sakit ng katawan ko, be. Pero, alam mo yun, worth it naman. Yun yung parang consolation. Super worth it ng gusto kong, kumbaga kung if my chance, uulit ako. Pero sana na, kung makaulit ako, sana may kasama ako. Char! Marot. Anyways, so yun na nga. Hindi ko alam kung makakabangon ako bukas. Alam mo ba, ginamit ko na yung salon pass na dapat ibibigay ko kay Papa na galing dito. Ang sakit ng likod ko. Sakit ng balakang ko. Sakit na, alam mo, pinakamasakit sa akin yung tuhod, binti, talampakan. Kasi yun talaga, puro lakad talaga ako dito. I mean, I'm not joking. Maliit lang ang Hong Kong, pero parang ang dami mong pwedeng puntahan kasi ang dami niyang sulok. Hindi ko talaga inaasahan yung sa ngumping kasi alam mo yun, yung mga nakikita ko sa sa TikTok, na parang kinukompress nila yung tours nila sa isang araw, tapos yung ping sinasamahan nila ng ibang lugar. Pero siguro kasi hindi ko naisip na din pala. Alam mo yun, yung cable car sila, yun. Hindi ko sinubukan kasi apakamahal. So parang mga almost 3,000 siya. Hindi natin afford. Mahal niya. Yung nagastos ko na nagbus ako, hindi pa kasama yung pagkain, parang less than 100 HKD. Hindi naman sama, di ba? Anyways, kung kayo, mag-Hong Kong kayo, di ba? Sa inyo yan. Kung may budget kayo, why not, di ba? Ako, budgetarian lang tayo eh. Hindi naman sa pero na-enjoy ko pa rin naman. Kaso, alam mo, kinakabahan ako bukas. Siguro, tapusin ko na lang talaga yung museum tour. Hindi pa naman ako nakakapasok ng loob ng Museum of Art. At saka yung Cultural Center. Hindi naman yung picture-picture sa labas yung habol ko. Gusto ko yung sa loob. Gusto ko lang, alam yun, gusto ko ma-try. So, bukas yun. At saka bukas magkakanin na talaga ako, promise. Puro noodles kinakain ko. Shucks. Kanina din, itong dinner din, nag-noodles ako. Trinay ko yung binili ko sa Best Mart na malaki na noodles na ganyan. Siya. Nising yata yun. Hindi ko maalala. Basta yung cup noodles na wala sa Pilipinas, tinatry ko. So, pag gabi, yun yung kinakain ko. Sa umaga, sa labas ako kumakain. Lunch sa labas din. Yung ngayong gabi, dapat supposedly talaga
lalabas ako. Kaso kasi, hindi ko na kaya talaga yung pagod. Isipin mo, umalis ako ng Wongping Village, 1:00, Tapos nakamaling ako ng TST, 5:00 na. Ang sakit pa rin ng ano kaya. Ito, binti ko, anong tawag dyan? Binti nga, ano ba yan? Ba yan siya? Ano pa ba? Ayun. Gusto ko sana mag-Macau, kaso kasi hindi ko maintindihan yung instruction. Sabi kasi sa website, sa sa Hong Kong International Airport daw. Tapos doon i-claim parang sa arrival sheet. So hindi ko maintindihan kung okay lang ba na bumalik ako ng airport kahit nasa Hong Kong na ako. Tapos i-claim ko lang yung yung free Macau na stub. May mga declaration form pa daw. Ito pa naguguluhan ako kasi sabi may reservation. Hindi ko naman makita. So, ika-clarify ko muna. Hindi ko alam kung Macau ako. Shit, talaga malagkit. Gusto ko mag-Macau, to be honest. Kasi hindi ko maintindihan yung instruction. Ayoko namang pupunta lang ako dun, diba? Na hindi klaro yung instruction. Baka maligaw na naman ako. Saan ako napulutin? Macau na yun. Diyos ko yung Wongping nga. Diyos ko yung Wongping talaga. Grabe. Yung pabalik, yung talaga nag-struggle ako. Shocks. Ngayon, sana makabangon ako bukas. Ayun, tatapusin ko muna. Pahinga, siguro para medyo makarelax-relax ako. Tapusin ko muna yung museum tour. Tsaka kung kaya ng oras, pupunta ka ng Kowloon Park. Kasi ang ganda talaga dun. Ang ganda ng pictures na nakikita ko online. So, gusto kong itry. At tsaka, syempre, since nakapag-Buddhist temple na ako, gusto ko din matry yung Taoism. Basta, malapit lang yun dito na temple din. Pero sa, sa ang hirap sabihin. What else? Actually, gusto ko din pumunta ng Taipo na, kasi meron din nung templo, tsaka parang may butterfly garden, ganun. So, yun napapagod na ako. Sakit ng katawan ko. Bukas sana makapagkanin na ako. Puro ako noodles. Puro ako, klaseng noodles, tinapay, ayan. Ano ba? Ewan ko. Ngayon, nag-charge lang ako ng mga devices ko. At saka sana ma-upload ko to ng matino. Kasi yung kanina, na-record ko na talaga yun kanina. Kaso, for some reason, corrupted yung file nung transfer ko na. Ewan ko ba, napuno yung phone ko. Wala akong extra na, wala akong extra na memory card. Hindi ko dinala. So, tanga lang. Anyways, ayun lang. Pahinga muna. Pahinga, relax ng mga muscles. Bukas, maghahanap ng masarap na makakain na affords. Oo. At sana ma-record ko ng matino kasi yung na-record ko kaninang umaga sa iPhone ko ginamit. Kasi nga nahihiya akong ilabas ng action cam. Yung mga nakasabayan kong mag-agahan, puro mga working people, mga elders, ganon. So, tinititigan nila ako kasi parang ako lang yung dayo dun sa local eatery na yun. Tatawa ako. So, parang ako din, awkward din ako. So, sa iPhone ko lang, maliit lang na ganon. Yung parang siniksik ko lang siya. So, naka-portrait mode. Pinost ko na siya sa YouTube ko. Again, hindi to makakaabot sa Facebook, unfortunately. Or sa Instagram. Nasa Hong Kong ako, yes. Pero, konti lang nakakalam. I have my reasons. Ganon. I don't wanna get there. Ayokong sabihin ko bakit. Sa mga nakakalam, probably, alam nyo na kung bakit. Pero, anyways, personal vlog lang naman to. Ako lang naman makakapanood siguro. Kung may manunuman, thank you. Pero yun lang, personal vlogs and parang mga takeaways ko for the day, ganun. Tomorrow, sana bukas talaga ma-relieve yung body pain. Uminom ako ng alaksan. Baka sakaling mabawasan. Actually, medyo nabawasan na pero nanginginig pa rin talaga yung tuhod ko. Nararamdaman ko pa din yung kirot.
Ayun lang. Ano pa ba? Ayun lang. Anyways, bukas. Bukas, bahala na si Lord. Mm-mm. At bukas, ibang vlog na naman. Ay, vlog! Vlog, diary vlog. Okay, ayun lang. Sana ma-record ko to at ma-upload ng matino. Bye-bye!